Isang mapagpalang araw po muli sa atin. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Defend the Faith. Ako po si Brother Marcos, si Evangelista. At sa pagkakataon pong ito, mga mahal kong taga-subaybay, ay muli po nating ipaliliwanag, ipagtatanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. At number 1 na po dito ay ang ating sakramento ng Eucharistia. Alam niyo po, itong Eucharistia ay nakapagbibigay ng ating mataas na antas ng espiritualidad. Unfortunately, sa ibang pananampalataya po, sa ibang simbahan, ay hindi po ito katanggap-tanggap. Sa katunayan, sa atin pong mga pagsusuri, sa atin pong mga research, meron pong isang sekta protestante, isang denominasyon na mayroon pong website kung saan dito po ay kanilang hayagang tinututulan ang ating pananampalataya tungkol sa Eucharistia. At atin pong i-quote yung kanilang paniniwala upang maintindihan po natin ano ba yung tingin nila doon sa Eucharistia. So ito po ay aking babasahin. Ang sabi po ng kanilang batikos, ito po ay consider batikos o pag-atake sapagkat talaga pong direktang sinasabi nilang mali ang sakramento ng Eucharistia. Ang paniniwala ng simbahang Katoliko sa banal na hapunan ay muling paghahandog kay Kristo o muling pagsasagawa ng sakripisyo ni Kristo. Parehong hindi sinasang-ayunan ng Biblia ang dalawang paniniwalang ito. Hindi na kailangang maghandog muli si Jesus para sa kasalanan, hindi na kailangang muli pang magsakripisyo si Jesus para tayo ay maligtas. So ito pong kinuha kong mga pananalita, ito po yung stand ng ating mga kaibayo o ng mga sekta protestante. Maliwanag po ang kanilang sinabi, hindi po sinasang-ayunan ng Biblia ang ating paniniwala na ang Eucharistia, ang misa, ay sakripisyo. Ano po ang dahilan bakit ito'y kanilang tinututulan? Ano ang kanilang pangunahing referensya upang sabihin na labag sa susulat sa Biblia ang ating pagdiriwang ng sakramento ng misa o ng Eucharistia? Gamit po ang Biblia, of course, yan ang kanilang pinaka-reference. Sabi po sa bahagi ng Hebreo chapter 7 verse 27, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos ay para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. So dito po sa ating sinite na Hebreo chapter 7 verse 27, ay very clear ang sinasabi ng Biblia. Si Jesus ay minsan lamang naghandog at ito ay magpakailanman. Bukod po sa aking binanggit, meron pa po silang referensya sa Hebreo chapter 9 verse 12 na ganito naman po ang ating mababasa. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So muli, binibigyan din po ng ating mga kaibayo ng ibang pananampalataya na ang sakripisyo ng misa na ginagawa sa loob ng Santa Iglesia Katolika ay labag sa Biblia. Muli po, isa pang bahagi ang kanilang ginagamit na referensya. Kinuha sa Hebreo chapter 10 verse 12 at verse 18. Ang sabi po'y ganito, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog para sa mga kasalanan. Mga minamahal kong taga-subaybay, kung atin pong babasahing mabuti yung mga referensya na aking binabasa,
Sa inyong mga tahanan, meron po kayong mga Biblia, pwede nyo pong buklatin yan, pwede nyo pong tingnan yan, pwede nyo saliksikin yan. Hindi naman po natin pwedeng pasubalian na nakalagay po talagang si Jesus ay minsan lamang naghandog, sapat na. Bakit nga naman ang Iglesia Katolika, araw-araw ang misa, araw-araw ang sakripisyo ng misa? Ito daw po'y contradicted sa Scripture, kontra sa nasusulat sa Biblia. Sino ba ang ating unang Santo Papa? Di ba si Pedro? Hinango rin nila ang isang referensya galing mismo kay San Pedro sa kanyang sulat. Unang sulat ni Apostol Pedro, chapter 3, verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Yan na po ang nagsasalita. Ang inyong unang Santo Papa si Pedro. Ano ang sinabi ni Apostol Pedro? Si Kristo'y namatay ng minsan para sa inyo. Bakit yung inyong sakripisyo ng misa paulit-ulit? Hindi lang paulit-ulit, halos araw-araw. Hindi lang isang beses sa isang araw. May misa sa umaga, may misa sa hapon. Sa ordinaryong araw. Pero pag araw ng linggo, 3 misa sa umaga, mayroon sa hapon hanggang gabi. Paulit-ulit. Contradicted daw po ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Si Kristo'y minsan lamang nagsakripisyo. Kaya nga po pag niliwat natin sa wikang English yung ating mga referensya sa Hebrew chapter 10 verse 12 and 18, ganito po ang mababasa natin. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. When sins are forgiven, there is no longer any need to sacrifice for sins. Wala nang kailangang sakripisyo. Wala nang kailangang ihandog. Kaya daw po, sabi ng ating mga kaibayo, mali ang aral, ang doktrina ng Iglesia Katolika, mali, labag sa Biblia ang ating sakramento. Ang sakramento ng Eucharistia. Now, sapagkat tayo po nagtatanggol ng ating pananampalataya, kailangan nating ituwid ito. Kailangan nating bigyang linaw ang kanilang pananaw tungkol sa ating pananampalataya. Saan po natin hahanguin ang paglilinaw? Of course, hindi po tayo aalis sa Biblia, ngunit gagamit po tayo ng tinatawag nating official teaching ng ating Santa Iglesia Katolika. At ito po ay sa pamamagitan ng katisismo ng Iglesia Katolika. Catechism of the Catholic Church. Sapagkat dito po nakatala ang lahat ng umiiral na pananampalataya ng isang simbahang Katolika. Nag-iisang simbahang Katolika. Sa kanya po bang official teaching? Ano po ba ang ating stand tungkol sa misa contrary dito po sa atake ng mga protestante na ginagamit po yung ating mga binanggit na referensya galing sa aklat ng Hebreo. Kung atin pong babasahin ang Catechism of the Catholic Church, number 1367, ay ganito po ang maliwanag na pag-intindi sa ating sakramento ng Eucharistia. Kaya nga, ang sakripisyo ni Kristo at ang sakripisyo ng Eucharistia ay iisang sakripisyo lamang. Bakit kaya iisa lang? Ito po ang paliwanag. Iisa lamang ang biktima na inihahandog ngayon sa pamamagitan ng mga pari. Ang inihahandog sa krus. Ang pagkakaiba lamang ay ang paraan ng paghahandog. Sa sakripisyong makadiyos na ginaganap sa misa, ang mismong Kristo na naghandog ng sarili ng minsanan sa paraang madugo sa altar ng krus ay nananatili pa at inihahandog sa isang paraang hindi madugo. So, sa ating official teaching, ang atin pong banal na pagdiriwang
ay tinatawag pong manner of unbloody sacrifice. Samantalang yung ginagamit na referensya ng mga Protestante sa aklat ng Hebreyo ay bloody sacrifice. So, sa manner pong ito, malaki agad ang kaibahan. Isang bloody at isang unbloody. Pero bakit nga ba sakripisyo ang pagkakatukoy? Sapagkat iisa lamang po ang naghandog. At sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa isa pang bahagi ng ating Catechism of the Catholic Church, ang sabi po sa paragraph 1366, kaya ang Eucharistia ay isang sakripisyo sapagkat pinaiiral, pinagiging present, no? Present ang sakripisyo ng krus. Yayamang ito'y ala-alan yon sa ikinakakapit ang bunga. Alam po ninyo, magkaminsan, pagka ang mentalidad natin ay itinuon natin doon sa sakripisyong si Jesus ay pinako sa krus, and literally ay atin pong tatanggapin na pinapatay uli si Jesus, lalabas nga pong mali ang misa. Pero hindi po ganun ang manner. Ang manner, ang paraan, ay hindi madugo. Meaning to say, magkaibang paraan. Pero kaya tinatawag na sakripisyo sapagkat ang biktima ay si Jesus din. Sa pagpapalalim po ng ating paksang ito, ay lalo nating mararamdaman ang grasya ng Diyos. Lalo nating mararamdaman na salamat sa Diyos at mayroon tayong banal na misa. Taliwas po doon sa pananaw ng mga sekta protestante na umaatake tungkol dito. Mga minamahal kong taga-subaybay, sa isang bahagi pa po ng ating Catechism of the Catholic Church, ang sabi po sa paragraph 1365, because it is the memorial of Christ Passover, the Eucharist is also a sacrifice. Dahil sa pagiging alaala ng Pasko ni Kristo, ang Eucharistia ay sakripisyo din. Ang karakter sakripisyal ng Eucharistia ay nakikita sa mga salita ng pagtatag nito. Ito ang aking katawan, ihahandog ng dahil sa inyo, at ito ang kalis ng bagong tipan ng aking dugo na ibubuhos dahil sa inyo. At yan po'y ating makikita sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 22, verse 19 to 20. Meaning to say, aside po sa ating official teaching, Catechism of the Catholic Church, nililinaw po nito ng magisteryo, official teacher of the church, na hindi ho kontra. Doon po sa nakasulat sa Hebreo, yung mga binanggit natin kanina, chapter 7, verse 27, yun pong Hebreo chapter 9, verse 12, yun pong Hebreo chapter 10, verse 12 and 18, at yung 1 Peter chapter 3, verse 18. Wala pong contradicted. Wala pong kumukontra dun. Sapagkat magkaiba po ang manner o ang paraan. Yung pong ginagamit ng protestante, madugong paraan. Yun ang kanilang mentality. Samantalang sa banal na misa, sa altar ng ating pagdiriwang, ang ginagawa po natin, unbloody sacrifice, memorial, pag-alala. Kaya magkaiba po. Pero kaya sakripisyo kasi isa ang naruroong sinasakripisyo, ang naruroong biktima. Walang iba kundi ang ating tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. Sa susunod po nating programa ay muli nating palalimin pa ang mga pag-aaral na ito tungkol sa banal na Eucharistia. For the meantime, salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Tatandaan po natin, ang Diyos ay sumasa atin. Emmanuel. Salamat po.